Hello guys! Gusto ko lang sanang gumawa ulit ng reaction video about dito sa issue na to na kung saan may isang teacher na binugbog at kalaunan ay binawian din ng buhay sa ospital dahil nga dun sa pambubugbog na yon ng kanyang estudyante na 19 years old. Hindi ito ang unang pagkakataon na may mga kabataan na na-involve sa kriminalidad. Worse pa nga nung nakaraan ay may mga namatay na kapwa nila estudyante. Andito na tayo sa panahon na hindi na tayo dapat nagsisisihan kung sino ang dapat mag-implement ng values formation sa ating mga anak or sa kabataan. Mahirap magpakamagulang sa sarili nga lang nating mga anak, mahirap na. Kumusta pa kaya ang kalalagayan ng isang teacher? Pero alam nyo ang reality na nangyayari sa ating bansa, sa ating pamayanan, ay ang kawalan talaga ng guidance ng ating mga bata na dapat ay nagmumula sa bawat tahanan. Subalit ano nga ba ang ating choice? Kung ang bawat magulang, nanay, tatay ay kailangang lumabas ng bahay para kumita ng pangkabuhayan nila kasi hindi na sapat sa panahon ngayon ang mag-isang nagtatrabaho. Ang ending, ang mga kabataan ay naiiwan mag-isa sa kani-kanilang mga tahanan without proper guidance. Idagdag mo pa dyan ang exposure nila sa mga gadgets na hindi naman nga nababantayan ng kahit na sinong adult para makapamili sila kung ano lang yung dapat na panuorin nila at hindi. Kagaya ng una kong nasabi, wala na tayo sa panahon ng sisihan. Andito na tayo sa dapat tayo ay mag-take action na, parents, teachers, and government. I urge the Department of Education to please take a look at it. Nawa once and for all, sana ma-realize nyo na may kailangan na tayong gawin para ma-address ang kakulangan ng disiplina ng ating mga kabataan sa ating pamayanan. Madaling sabihin, mahirap gawin, pero sinasabi ko sa inyo, kailangan na itong gawin sa kasalukuyan. Maliit ko pong panawagan na sana po ay ibalik na ang values education and religion sa bawat paaralan nang sa ganon ang mga kabataan natin ngayon ay magkaroon ng takot sa Diyos. Naalala ko pa noon, nung ako ay isang batang paslit pa rin. Excited kami kada araw ng linggo kasi mag-aaral kami ng katikista. And honestly, nag-work po yun sa pagkatao ko. Ako po ay dati ring batang probinsya na lumaki sa disiplina. Subalit, hindi naman ako madalas na palo ng aking mga magulang. Pero nung kapanahunan ko, grabe ang respeto namin sa mga nakatatanda. Kapag noon may nasalubong kaming matanda, magbe-bless pa kami niyan, kilala or hindi. Kasi kailangan namin gawin yon kapag di kami nag-bless. Ang sabi ng tatay namin or nanay namin ay baka mapulaan ang kanilang personalidad bilang magulang, maki-question sila. Pagdating naman sa eskwelahan, allowed ang mga teachers noon magdisiplina sa amin. Pero syempre, with limitations yon. Shout out nga pala sa mga naging schoolmates ko sa Our Lady of Lourdes Academy. Kumusta naman kayo? Namimiss nyo ba ang palo ni Sir Ed? Ganun pa man, minahal namin ang aming school administrator na parang aming tunay na magulang. Hindi ko sinasabing ibalik ang walking punishment kasi baka sa panahon ngayon ay maabuso. Pero ang gusto kong maibalik ay ang values education and religion sa bawat araw na pagpasok ng ating mga anak. Kasi tanggapin na natin may kakulangan sa part ng mga magulang dahil nga wala sila sa loob ng bahay eh. So tanggapin na natin yun. So yun lang po. Sana hindi naman ako umaasa na itong video kong ito ay agad-agad mapansin. Pero sana siguro pag mas marami yung nagsha-shoutout ng panawagang to, baka sakali. Baka sakali lang. Thank you for watching.